we've got another blow or concern sa trading, technical analysis, and day trading industry ng Pilipinas. So here's an article, Money Gone Missing, Instagram co-founder faces multiple charges over alleged 16 million fraud. Actually, na-cover ko na to, itong topic na to last year. Then actually, tumahimik siya. So akala ko tapos na. So ongoing pa rin pa pala to. So I believe wala na tong ties with Investagram, no? Of course, Investagram isa yan sa mga sikat na nagpro-provide ng app, 'di ba? Sa mga mostly sa mga trader. I believe recently pupunta na rin sila into fundamentals or mga fundamental analysis, blah blah blah. So mamaya pag-usapan natin bakit madaming nabibiktima sa mga ganito, no? And syempre, tuloy-tuloy pa rin ang ligaya sa global stock market. Lahat ng stock market, tuloy-tuloy na umari ba? So, mamaya projected, angat ulit ang S&P 500. So, kanina, no, nag-close din ng green yung ating PSEI. Recover na rin siya. Dahil sa yung kalmado si President Donald Trump in recent days. Days lang, no? Hindi natin alam kung iba ulit yung mood niya. Next week kasi po bago-bago yung mood nun. Depende kung maganda siguro yung gising niya. So, on recent days, medyo parang gusto nilang gumawa ng de-escalation with China. However, sabi ng China recently, wala daw silang trade talks with US, okay? Na eventually na lang yan, no? Ang mangyayari diyan eventually, kahit hindi nag-uusap ang China at US, I think eventually magbida-bida na lang yan ang US na may deal na kaming na-close. And ganito na yung ibababa ng tariff namin with China, ganon. Alam mo yon, para magbuka lang silang sila yung nanalo sa deal. And we have some growth outlook sa Pilipinas. Cut to 5%. Hindi ako magtataka kung talagang 5%. Siguro makikita natin yan sa first quarter, no? Kung maganda-ganda yung first quarter, possible magkaroon yan ng momentum going into election period, no? Ngayon, kung pangit-kangat yung first quarter, I think, yun na yun. So, hindi magandang news yan, no? Kapag ganyan na, magkatotoo ito nga nilang outlook. Pero, on the contrary, sabi ng J. Morgan, overweight as winner daw ang Philippine stock market. Diba? So, ba't nila sinabi yon? Mamaya, tingnan natin. Meanwhile, you have the Moody's. Medyo may warning sign siya na nakita sa mga retail banks sa Pilipinas na I think masyadong lumalaki yung kanilang lending, di ba, sa mga normal lang na tao, no, yung mga retail consumers, na sila yung madaming salarin lagi na hindi nakapagbayad ng utang. And yung mga mga Pinoy, mas nanonood na sila ng YouTube sa TV according to Google, na hindi to magandang news sa mga sa mga local television, di ba? So, sa ngayon, di ba, ABS-CBN tsaka GMA na lang yung nasa PSEI, with GMA 7 being the more dominant sa dalawa. Pero, on recent years, bumabagsak na rin yung kanyang performance. So, this year is an election period. Ang tanong, makaka-recover kaya siya? And lastly, you have 20 pesos rice. Okay. 20 pesos rice. Very timely yung 20 pesos rice, no? Election period. Pero, okay, we'll see kung itong 20 pesos rice na to. I believe next week pa to ipapatupad. May mabibili kaya akong 20 pesos rice sa market? Yung tanong ko ngayon sa sarili ko, no?
But first, market update muna tayo. So, still sobrang lakas ng stock market. You have the greed and fear index, no? So, nung nakaraan, nandito siya sa around 25. So, makikita nyo, unti-unti, pupunta sa neutral. So, ibig sabihin, medyo kumakalma ngayon yung madaming investor. Kasi, kalmado din si Donald Trump. Alam niyo naman yon, bago-bago isip nun. So mamaya may bigla naman siyang sabihin and mag-i-induce na naman yon ng fear sa market. Di ba? So ganun ang ngayon. Ganun ang kalakaran ngayon sa overall stock market. Ngayon, ito na yung year-to-date performances ng iba't ibang indices na as you can see, still the worst performers yung US market. Pero nire-recover na sila. In fact, malaki na yung nirecover nila, no? Parang a few days ago, more than negative 10% yung dalawa. And still, ang mas binibili ngayon is the international stock, no? Year to date nila, lakas, 7.43%. Emerging market, 4%. So, madaming investor hindi bumabalik sa US, no? Or yung iba siguro hindi bumabalik. Instead, nagro-rotate talaga sila into international and emerging market. You have the Southeast Asia, flattish na siya. And, kanina, so, nag-green ang ating PSEI. Okay. So, ayun di ba? Ang ganda nung swing niya na to. Biluin mo, nagbenta ka dyan. Yun pala, magsiswing lang siya ng 8%. Pero, talong-talo pa rin siya sa Southeast Asia na index. And then I have my dividend retirement portfolio. So I'm still on the green and still outperforming a lot of the major indices. Obviously, I'm outperforming the Philippine stock market. Na actually, April, ito yung ngayon, second best month, no? From a potential worst month sana nung kasagsagan ng bad sentiment nung nandito yung index. And then fast forward today, siya na yung second best month ko for this year. Ang best month ko so far is nung January. Pero hindi pa tapos yung yung April. Meron bang 3 trading days next week, so possible pang mabit yung aking January. So I think very stable and resilient pa rin yung aking personal dividend retirement portfolio. Ngayon, bakit parang may mga nagsidagsang optimistic investor ngayon sa Philippine stock market? Kasi si JP Morgan, in-upgrade niya ang Philippine stocks to overweight as winner. So ba't niya sinabi yon? Kasi nga para sa kanya, ang Philippines is the most domestic focused market in ASEAN given the structure of its economy. Kasi nga, masyado tayong reliant sa mga remittances, gano'n, di ba? Madami tayong OFW sa iba't ibang lupalop ng mundo. We also have BPOs, nauso recently mga virtual assistant. Siyempre, kalat din yung mga content creator dyan. So, lahat ng yon nag-earn ng dollar. Pag pinadala sa Pilipinas or pinapalit sa Pilipinas, additional spending power ng mga Pilipino to drive economic growth. Actually, doon lang tayo umasa kasi yung ating supposed to be another growth driver na government infrastructure in recent years, matumal, no? Pero baka this year na, baka this year kumamada. Or medyo baka doubtful din ako kasi election Mostly sa ayuda pa lang yan So baka next year pa no? Pagtapos na yung election. So dahil domestic focus market daw tayo, kapag nagkaroon ng global slowdown, medyo maprotektahan yung mga corporate earnings. Pero medyo doubtful ako dyan, no? I think in a way may apektuhan pa rin yung iba kasi nga pag global slowdown, possible may mga mawalan ng trabaho, di makapagpadala, ganon. So I think hindi siya automatic na maski domestic focus market tayo,
safe na tayo from global slowdown. So depende siguro kung ilan yung mawawalan ng trabaho ng mga OFW, di ba? Kasi pag nag-slowdown ng mga company, syempre, gagawa yan ng cost cutting, tatanggal ng trabador, di ba? Pero this one is still a very good news, no? Na-upgrade yung ating Philippine stocks. So we'll see kung magkakaroon tayo ng mga additional liquidity. Kung may magdadagsahan na investor in the coming months. Now, dito na tayo sa main topic ko for today's TRFM show. So, based sa headline na to, no, meron daw siyang 16 million na fraud pero may mga gumawa ng groups and then may mga nasa forums din. I think umabot na siya to, yung sinasabi ng iba, umabot na siya up to 400 plus million. Allegedly, yun yung sinasabi ng mga nasa groups. So, dito, hindi na natin i-discuss ano ba yung eksaktong nangyari on this alleged na fraud. Ang gusto ko lang i-discuss is paano ka makaiwas, di ba, sa mga potential fraud. Kunyari, may nagsusulisit ng investment and niyayaya ka na mag-invest, ganon. So, bakit ba madaming nabibiktima ng mga retail investor? Kasi mga retail investor, sila mismo, hindi nila alam yung very basic concept ng realistic and unrealistic expectation ng return sa stock market. Therefore, yung basic logic ng realistic and unrealistic gains, ilan yung possible mong mag-gain pag mag-participate kasi sa stock market, wala silang idea doon. Kaya kapag pinapromise sila ng mga ganito, ganyan, di ba? Madaming naniniwala kagad. Okay. So, dati in my channel, di ba, may content ako dati na sinashare ko yung investing journey month per month. Pero kung makapansin nyo, hindi ko na siya ginagawa every month. Kasi for me, it's pointless, no? Majority of people in the internet, hindi sila seryosong investor. That's the reality. Majority of mga nagko-consume ng internet or investing content, they want quick money. That's the reality. And there's no amount of video na pwede mong gawin para inspire yung madaming tao na to. Kaya in the end, it's just pointless, waste of time. Mag-e-effort ka ba kung kukundi lang din naman maniniwala, ganon. Kaya ngayon, nagbago na ako ng atake ko sa aking YouTube channel. Kung ano yung gusto kong topic, yun na lang, no? Wala na akong pake sa kung ano yung content na nag-generate ng madaming views. Or some contents out there na supposedly makapag-inspire na in reality wala naman talang ma-inspire kasi majority of people in the internet, they're not serious, okay? Ang habol lang nila is quick return, quick gains, ganon. Ngayon, paano ba malalaman what is realistic and unrealistic gains na pinapromise sa'yo? E di syempre, tingnan mo na lang yung performance ng sinasabi ng iba. The greatest investor in the world, si Warren Buffett. Yung performance ng kanyang company. Na syempre yung company niya nag-hold ng investment portfolio and from time to time, year over year, binavalue yan ng binavalue ng madaming investor and tinetrade yung kanyang stock. So makikita nyo rito sa performance ng Berkshire ni Warren Buffett versus the S&P 500 total return. So anong mapapansin nyo rito sa kanyang year over year? May nakikita ba kayo dito na 100% return, 200%, 500%, 1,000% return in 1 year. May nakita ba kayo? Wala, di ba? So, dito ka lang, alam mo na kung ano yung realistic and unrealistic expectation. Anyone na magpa-promise ng a better return compared sa mga returns na ni Warren Buffett per year, ibig sabihin lang nun, mas magaling, mas matalino kay Warren Buffett. Ganon ba yon? Kung sobra pala yung believe niya sa kanyang sarili na mas magaling siya kaysa kay Warren Buffett, bakit hindi siya magtayo na kanyang sariling company and i-list niya yan sa stock market?
And together, pwede nating scrutinize yung kanyang performance year over year, di ba? Ganun lang eh, very simple logic. Eh ganito lang kasimple yan eh. Kapag magpa-participate ka sa stock market, isa lang dapat yung goal mo. Ano performance ng index or ng stock market kung saan ka nagpa-participate every year, and ang goal mo lang is i-try mo yan talunin, which is makita nyo kay Warren Buffett, no? There are years na nag-underperform nga siya eh. Ayun oh, 22.9. Performance niya 0.18 lang, flattish. Pero makikita nyo, on some other years or many years, bumabawi siya, di ba? Tulad nito, bumawi siya on the next year. Nag-bull run yung stock market, siya nag-bull run din, di ba? 52%. So, sobrang laki na ng bawi niya. Ganon. Nag-bull run yung stock market, siya nag-negative, di ba? Pero, nasa ano yan eh, paano mo siya bawiin on the succeeding years para as consistent as possible, eh, kaya mong talunin ng PSEI. Di ba, kunyari, sa 30 na years na nag-invest ka, kunyari, natalo ka ng 10 beses, pero tinalo mo si PSEI ng 20 times, di ba? Ang magiging ending mo nun is, ayan no, so hindi yan nila yung summary pero ang summary nito is that si Warren Buffett na pag-return ng almost 20% year over year on average. Meanwhile, ang S&P is around a little bit above 10%. Okay? Ibig sabihin, ang realistic na gain sa stock market is around 10%. Ngayon, kung mahina kang investor, ang maging return mo is lower than that. Ngayon, kung magaling kang investor, ang maging return mo is higher than that. Ngayon, kung ang maging return mo is higher than 20%, di ba? Ibig sabihin, sobrang galing mo na nun. Ganon yun. Kaya pag nakita kayo ng mga nagpa-promise ng 10% in 1 month, so kapag inanualize mo yon into 1 year, di ba? More than 100% na yun eh. Saan ka nakita ng ganong investor na makapag-return sa'yo ng ganon? Wala, okay? Pwedeng meron no, machamba sila on 1 year, pero yung mga ganon, syempre, nagtitake na yun ng mataas na risk, and kapag nagtitake ka ng mataas na risk, it's either malaki yung return mo, 100%, 200%, or pwede namang ma-wipe out yung portfolio mo sa laki ng risk na tinitake mo, di ba? Ano lang yung ganun yung trade-off, okay? Kaya ako, makikita nyo, every time na tinatalo ko ang PSCI or FMETF every year, dun pa lang masaya na ako, and kapag nagawa ko yon as consistent as possible for let's say mag-invest ako ng 30 years, ibig sabihin nun, ang returns ko is magiging more than 10%. If after 30 years, matalo ko siya on average, di ba? Ganun lang ang realistic expectation sa stock market. Ang problema, daming retail investor hindi nila alam yun, kaya masyado silang kumakagat sa mga nagpa-promise sa kanila ng mga high returns, okay? And then on another news, so yung mga banking sector daw, sumusobra na daw sila sa retail lending. Kasi pag nagkaroon ng global slowdown, di ba, yung retail lending, yan yung unang-unang tatamaan eh. Kasi sila yung mga salarin na hindi nagbabayad. Normal sila yung nagpapataas ng non-performing loans ng mga bangko, okay? So kanina nag-report ng Q1 ang BDO, the biggest bank in the Philippines. Maganda pa rin yung first quarter niya, better than last year. So it seems may momentum pa rin yung mga bangko, okay? So growth outlook ng Pilipinas binabaan into 5%. So nanggaling siya sa 5.7, then bigla niyang binaba sa 5% kasi siguro yung siguro pag nagmaterialize yung global trade tension, magiging 5% daw. Well, actually kahit hindi magmaterialize yung trade tension possible pumunta dyan ng Pilipinas. Ang expectation ko is around 5.5 ulit or maybe even lower than that. Depende siguro sa Q1, no? I think yun yung magdidictate yung maging outlook ng growth ng Pilipinas for 2025. And this one is bad news, di ba? For nyari ABS-CBN, GMA7. Maski ako hindi ako nanonood ng normal television kung anong klase ng napalabas yan. Okay. With the advent of kasi yung mga smart TV kung saan
Pwede mo lang installan ng YouTube, ganon. Talagang puro YouTube na lang yung papanoorin mo or ibang app, no? Kunyari mga Netflix. So, ang GMA 7, parang yun na lang yung natitira na at least profitable pa, no? Na nasa PSE. Pero profitable siya, pero declining, no? Ngayon, election period, no? Kung magde-decline pa rin siya during an election period, I think, ano na yun, no? Talagang masasabi mong, tapos na yung era ng mga, mga ganyan, no? Mga local television, okay? Di rin naman nag-upgrade yung nila. Yung kanilang mga teleserye, di ba? Yung mga ang pinapalabas. I think it's the same thing. So, I think tangalip na talaga yung mga na yan. Yung mga local television na yan, no? Even yung mga news channel. Mas madami na ngayong Pilipino. Nagpa-follow na lang ng mga vlogger eh. Kaya tumutok sa mga di ba? Yung mga news media. Okay, so unti-unti nawawalan ng exposure. Yung mga local TV na yan. Okay. And lastly, you have the 20 pesos rice. Di ba? Pero ano to? Of course, it's just another form of ayuda. Di ba? Kasi syempre, subsidized na ng gobyerno. Di ba? Di naman basta-basta tutubo yung rice sa kanila eh. Ito yung mga siguro mga nakaimbak nila na rice dati pa. Try nilang ibenta into 20 pesos per kilo pero obviously hindi to sustainable, di ba? Kasi ang titignan mo diyan is yung actual na pricing dun sa mismong market, di ba? Nasa ngayon, nasa pa rin eh. On average siguro nasa 50 pesos pa rin. So 50 versus 20 sobrang layo. Na personally, I think convenient lang na gawin to kasi it's election period, di ba? Obviously, NFA rice, pero anong quality ng rice kaya to? So, malalaman natin next week kasi may mga reklamador dyan, may mga magpo-post-post yan eh. Abangan nyo na lang, okay?